Kinabukasan, nakatayo si Lee sa labas ng cafe ni Jinho at iniisip niyang madali lang ang paghingi ng tulong sa assembly, dahil kung alam nilang may problema siya, hindi ito hahayaan ng kanyang lolo. Gayunpaman, sa Yungnong group sa harap nila, hindi maaaring hatiin ni Lee ang assembly forces, kaya sa tingin niya ay kailangan niyang alagaan ito ng mag-isa, anuman ang mangyari. Biglang binuksan ni Jinho ang pinto at tinawag siya sa loob para makipag-usap, ngunit nagtataka si Lee kung bakit siya magalang at kung ano ang mali sa kanya. Pagpasok nila sa loob, tinanong ni Jinho kung ano ang gusto niyang inumin, ngunit nabigla si Lee, at nang ulitin ni Jinho ang kanyang mga tanong, sumagot siya na gusto niya ng makiro. Sinisikap ni Lee na panatilihing magkasama at iniisip na si Jinho ay tila ibang tao sa kahapon, ngunit siya ay natatakot, iniisip kung ano ang ginagawa niya. Biglang inihain ni Jinho ang makiro at sinabing dapat na nilang simulan ang pag-uusap. Ibinigay ni Lee sa kanya ang impormasyong gusto niya at sinabi, gaya ng sinabi niya kahapon, na si Astri ang pangunahing sospek sa insidenteng ito. Sinabi ni Lee kay Jinho na si Astri ay isang demonic practitioner na nangangalaga sa maruming negosyo ng Yungnong Group kapalit ng pagiging nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Sinabi ni Lee na si Astri ay dating isang ordinaryong marshal, ngunit ilang taon na ang nakalipas, kahit papaano ay natuto siya ng demonic arts at nilamon ng kabaliwan nito habang nagsasanay. Mula noon, ang Astri na iyon ay naging isang walang kabuluhan, uhaw sa dugo na mamamatay tao, na ginagawa rin siyang isang magandang, magastos na piraso para sa Yungnong Group. Nang tanungin ni Jinho si Lee kung bakit sila pinupuntirya ng Yungnom at hindi man lang niya ito kilala. Sumagot si Lee na ang Yungnong Group ay kontratista lamang, at ang tunay na nagtatarget sa kanya ay nasa ibang lugar. Sabi ni Lee, ang Martial Union, isang malaking martial group sa China, ay gusto ng Jinho's head at nagtatanong kung may ginawa si Jinho para masaktan sila. Naalala agad ni Jinho si Wu Yuan, ngunit sa tingin niya ay hinayaan niya itong mabuhay. Kaya bakit niya siya hinahabol? Sinabi ni Jinho na ang solusyon ay tila madali, at nagtanong kung nasaan si Yongnam, ngunit tinanong ni Lee kung siya ay baliw. Sumigaw si Lee na sinabi niya sa kanya na ang Yongnam ay ang pinakamalaking martial group sa bansang ito, at sila ang pinakamasama sa pinakamasama, at gagawin ang lahat para makuha ang gusto nila. Sabi ni Lee, baka puntiryahin pa nila ang mga tao sa paligid ni Jinho. Kaya sabi niya, kung kahit papaano ay ilalabas nila si Jinho, ang Yungnong Group na may martial union sa kanilang likuran, ay susubukan na kunin ang asembleya. Dahil dito, iminungkahi ni Lee na sumali sila sa forces para sa ikabubuti ng magkabilang panig. Sinabi ni Lee na itatago nila ang Yungnam Group sa Bay. Kaya dapat tumutok si Jinho kay Astri at tanungin kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi si Simula sa trabaho at hinihintay siya ni Jinho sa labas. Sabi ni Jinho na late siya. Ngunit nang tanungin ni Si kung nag-aalala ba siya sa kanya, sumagot siya na nagkataon lang na nakita niya itong papalabas para mamasyal. Tinutokso siya ni Si T at tinanong kung bakit siya nakasandal sa dingding kung hindi niya ito hinihintay. Tinulak ni Jinho. Umalis siya at sinabing aalis siya. Pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong si Si kung saan siya pupunta na sinagot niya na lalabas siya para mamasyal at dapat siyang pumasok sa loob. Sinimulan ni Jinho na tingnan ang paligid, ngunit wala siyang naramdamang demonic kai. Iniisip ni Jinho kung nasa malayo ang lalaking iyon at alam niyang nasisiraan na siya ng bait kaya hindi niya may tatago ang kanyang kai. Iniisip ni Jinho na hindi niya hahayaang mabiktima pa si Astri, kaya determinado siyang hulihin siya ngayong gabi. Iniisip ni Jinho na kasalanan niya ang lahat, at iniisip niyang hindi solusyon ang pagtatuboy sa mga estranghero. Iniisip ni Jinho na kung naging mas aktibo siya sa bagay na ito, maaaring buhay pa siyon. Pumunta si Jinho sa lugar ng insidente, at nakaupo sa isang bench doon, galit na galit niyang sinabi, "Damn this normal life." Bigla, habang naglalakad si Astri sa zone, nararamdaman siya ni Jinho, at alam agad ni Jinho ang kanyang lokasyon. Agad na, pumunta si Jinho sa gusaling pinagtataguan ni Astri, at naamoy niya ang bulok na dugo kahit saan. Naiintindihan ni Jinho na ito ang taguan ni Astri, at alam niyang nakasabit si Astri sa bubong sa itaas niya. Si Jinho na parang siya si Astri ay agad na bumaba at sinabing tama siya, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na siya ay hindi, at tinanong kung sino si Astri.
Napagtanto ni Jinho na siya ay ganap na wala sa kanyang isip at nagtanong kung nakapatay siya ng isang babae kamakailan. Pero tinanong ni Astrid kung anong klaseng babae ang tinatanong niya, mas bata o matanda. Itinuro ni Astrid ang isang bagay doon sa dilim at sinabihan si Jinho na pumili ng isa sa kanila. Nagulat si Jinho nang makita ang mga bangkay, at sinabi ni Astrid na maaaring kunin ni Jinho ang isa kung gusto niya, alinman sa mga ito. Biglang sinabi ni Jinho na hindi na niya kailangan na humanap ng dahilan para patayin si Astrid sa unang pagkakataon. Pero sabi ni Astrid si Jinho daw ang mamamatay. Sinabi ni Astrid na nagtataka siya kung paano niya masusulit si Jinho, at bigla niyang ginawang galame ang kanyang mga braso, at sinimulan niyang salakayin ang mga haligi sa paligid ni Jinho. Sinabi ni Astrid na dapat siyang matakot, ngunit si Jinho ay nakatayo pa rin. Biglaan, tinanong ng inner demon ni Jinho kung nag-aalangan pa siya, at sinabing, kailangan na lang patayin ni Jinho si Astrid. Sabi ng demonyo, alam na ni Jinho na nasira ang normal na buhay na gusto niya. At sabi, kayang patayin ni Jinho ang isang ito, ngunit isa pa ang lilito sa kanyang buhay, muli. Nang tanungin ng inner demon ni Jinho kung hanggang kailan niya ito titiisin, iniiwasan ni Jinho ang pag-atake ni Astrid, ngunit tinanong ng demon niya kung magtitiis ba siya hanggang sa mapatay ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nadagdagan ang galit ni Jinho, at sinabi sa kanya ng kanyang demonic na sarili na bumalik sa pagiging kanya at sirain ang lahat ng humahadlang sa kanya. Ngunit sinabihan ito ni Jinho na tumahimik at sinabing magdedesisyon siya kung ano ang kanyang gagawin. Biglang napunit ni Jinho ang braso ni Astrid na ikinagulat ni Astrid pero habang sinasabi ni Astrid na hawak pa rin niya ang kaliwang braso niya, agad itong pinunit ni Jinho at sinuntok si Astrid sa dingding. Nabigla si Astrid, pero nilapitan siya ni Jinho at sinabing, mukhang hindi makakaramdam ng sakit si Astrid dahil sa demonic na sikay. Sinabi ni Jinho na tatanggalin niya iyon para kay Astrid, para maramdaman ni Astrid ang takot na kilala bilang siya. Si Jinho ay nagsimulang sumipsip ng demonic kay mula sa katawan ni Astrid, at naalala ni Astrid ang sandali na binigyan siya ng isang lalaki ng libro para maging mas malakas at sinabi sa kanya na walang hinaharap para sa isang mahinang martial. Sumigaw si Astrid na hindi siya masamang tao at lahat ng ito ay dahil sa demonic arts, ngunit sinabihan siya ni Jinho na isara ito. Sinuntok ni Jinho si Astrid at sinabing alam niyang gusto ni Astrid na magdahilan na wala siyang choice at dahil iyon sa demonic arts, ngunit sinabi ni Jinho na sariling choice ni Astrid na matuto ng demonic arts. Sinabi ni Jinho na anuman ang proseso, dapat panagutin ni Astrid ang kanyang mga pinili at mayroon siyang magandang balita at masamang balita. Sinabi ni Jinho na ang mabuting balita ay hindi niya ito papatayin, ngunit ang masamang balita ay hindi niya ito papatayin at dukutin ang kanyang mga mata, na sinasabi na kung minsan ang kamatayan ay nagiging isang luho. Kinabukasan, nabasa ng ama ni Jinho ang balita na ang serial killer ay natagpuang patay at sinabing siya ay nararapat na parusahan ng batas. Nang sabihin niyang na dapat ay ang Diyos mismo ang nag-aalaga nito, sinabi ni Jinho, parang biglang dumating si Cho doon, ngunit tinanong ni Jinho kung ano ang ginagawa niya doon. Napakaaga, na sinagot ni Cho na narito siya upang makita siya. Hiniling ni Cho kay Jinho na basahin ang balita tungkol sa serial killer at tinanong kung si Jinho iyon. Pilit na binabaliwala ni Jinho ang tanong niya. Sinabi ni Cho na tila hinala si Jinho, ngunit sumigaw si Jinho na sa tingin niya ay naroon si Cho upang makita siya. Sinabi ni Cho na tama, at mayroon siyang magandang balita para kay Jinho, ngunit tinanong ni Jinho kung ano ito. Sabi ni Cho, dahil tapos na si Jinho sa kanyang military service, dapat ay naghahanda na siya para bumalik sa kolehiyo, ngunit biglang sinabi ni Cho, dahil hindi pa naman back to school season, sigurado siyang nahihirapan si Jinho na kumita ng credit sa paaralan, kaya dinala niya sa kanya ang ilang balita kung paano siya makakakuha ng kredito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pakiramdam ni Jinho ay parang hinalang salesman si Cho, ngunit sinabi ni Cho na susuportahan ni Yekyong si Jinho ng buong bayad para sa kanyang startup at gayon din sa legal at locational na suporta kung saan magkakaroon ng problema ang isang tao. Biglang, pinutol ni Jinho si Cho at tinanong kung maaari ba niya itong pigilan doon. Ngunit tinanong ni Cho kung ano ang problema. Nang tanungin ni Jinho kung bakit nagmumungkahi siya ng isang startup, sabi ni Cho na mukhang hindi alam ni Jinho na may work-study system ang Yikang University.
Sinabi ni Cho na sino mang mag-aaral na nagtatrabaho ng hindi bababa sa 3 buwan sa isang larangang nauugnay sa kanilang major ay maaaring makakuha ng 3 akademikong kredito. At kung si Jinho ay magsisimula ng sarili niyang kumpanya at magtrabaho bilang manager o presidente sa loob ng 6 na buwan, kasama ang susunod na semestre, maaari siyang makakuha ng 6 na kredito. Sinabi ni Jinho na isang magandang sistema iyon, ngunit itinanong niya kung paano ito naiiba sa pagkamit lamang ng 6 na kredito sa mga kurso sa taglamig. Mukhang nalilito si Cho, at tinanong ni Jinho kung hindi niya alam ang tungkol dito, na tila nabigla kay Cho. Sinabi ni Jinho na madali siyang makakuha ng higit sa 6 na kredito sa mga kurso sa tag-araw at taglamig, ngunit nagtanong si Cho shock kung nagpaplano si Jinho na kumuha ng mga klase sa taglamig. Sinabi ni Jinho, tama iyon, at malamang na hindi niya magagawa sa panahon ng tag-araw, ngunit ang taglamig ay isang ganap na pagpipilian para sa kanya. Sabi ni Cho, okay, pero masama ang pakiramdam niya. At nang sabihin ni Jinho na babalik na siya sa trabaho, sinabihan siya ni Cho na maghintay. Ngunit sabi ni Jinho, habang iniisip niya ito, parang hindi gaanong mahusay na paraan kaysa sa pagkuha lamang ng mga klase sa taglamig. Malinaw na sinabi ni Jinho na hindi siya nagsisimula at umalis, habang si Cho ay naiwan sa pag-aalala, dahil sa bilis na ito, nakakakuha siya ng bakasyon magpakailanman. Ilang araw na ang nakalipas, nakilala ni Cho si Chairman Wang at sinabing si Yang Jinho ay blanco, kaya kung gusto nilang maging bahagi siya ng pamamahala ng Yekyongs, bilang chairman, hiniling ni Wang na kailangan nilang maghanda. Sinabi ni Cho na gusto niyang imongkahi na sundin ni Wang ang kanyang kalooban at magsimula sa ibaba. Sinabi ni Wang na ito ay isang patas na punto, dahil kung ikukumpara sa lahat ng mga bata na umaaligid tulad ng mga moron, iyon ay parang isang mas mahusay na plano. Sinabi ni Wang na dapat maranasan ni Jinho ang maraming bagay at matutunan ang takot sa pera noong bata pa siya. Sinabi ni Wang na ipinapalagay niya na may plano si Cho, ngunit tinanong din niya kung mayroon siyang plano. Pagtanggi ni Jinho, sinabi ni Cho kay Wang na huwag mag-alala, dahil napaghandaan na niya ang lahat, at sinabi ni Wang kay Cho na gawin ito sa lahat ng paraan. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Cho sa kanyang sarili na huminahon at magpatuloy sa Plan B. Biglang bumagsak si Cho sa paanan ni Jinho at nakiusap sa kanya na gumawa ng isang startup, dahil kung atras si Jinho ng ganito, mapapatay siya. Sinabi ni Jinho na hindi siya gagawa ng isang startup, ngunit sumigaw si Cho na ang kanyang trabaho ay nasa linya at siya ay matatanggal sa trabaho. Kakausapin daw ni Jinho ang chairman para hindi siya matanggal sa trabaho. Ngunit si Cho ay nagsimulang umiyak ng malakas. Naririnig niyang ang kanilang mga boses, at biglang dumating doon ang kanyang asawa at tinanong siyang kung abala si Jinho ngayon. Sumagot siyang na medyo libre si Jinho ngayon. At biglang lumabas si Jinho, hila-hila si Cho kasama niya. Hawak kasi ni Cho yung paa niya. Binigyan siya ng ina ni Jinho ng isang pakete at sinabihan siyang ihatid ang mga paketeng ito kay Si. Nang sabihin ni Jinho na sisiguraduhin niyang ibibigay niya ang mga katotohanan ito kay Si, itinutuwid siya ng kanyang ina na ito ay mga kompak na pundasyon, hindi katotohanan. Tinanong ni Jinho ang kanyang ina kung nasaan si Si. Sinuri ng kanyang ina ang lokasyon at ipinakita sa kanya na si Si ay nasa Yangbyuk. Pakiramdam ni Jinho ay mapapahamak dahil 4 na oras na ang layo, ngunit masaya si Si nang ipaalam sa kanila ng kanyang ina na naresolba na ang isyo. Biglang, isang batang babae, si Yena, ang nagtanong kay Si kung paano ito napupunta kung saan si Si ay tumugon na ang kanyang kapatid ay dinadala ito para sa kanya at salamat Yena para sa pag-aalala tungkol sa kanya. Maya-maya, dinala ni Jinho ang makeup kay Si at tinawagan siya para itanong kung nasaan siya. Sumagot si Si na hindi siya maaaring lumabas ngayon, at siya ay nasa isa sa mga lalagyan. Pumunta si Jinho sa kanyang lalagyan, at sinabi ni Si na mabilis ito dahil naalala niyang walang lisensya sa pagmamaneho si Jinho, ngunit sinabi ni Jinho na nakalimutan niyang sabihin sa kanya na nakuha niya ang kanyang lisensya pagkatapos ng serbisyong militar. Nagtanong si Si kung bakit hindi niya sinabi iyon sa kanya, ngunit bigla niyang naalala si Yena at ipinakilala si Jinho sa kanya.